papano, hindi naman po pinapaniwalaan ng sambayan ng Pilipino. So mamaya, pag-usapan po natin yan kung ano yung mga development. Ang ganda ng bungad ng bagong taon dahil congratulations po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos for signing the 2026 budget na kung saan sinupalpal na naman ang kasinungalingan ng baboy na si Malotikea ba, Ginoo ko Lord Santissima Trinidad. Oo, sabi nila na ano na daw, pinirmahan na daw ng Pangulong Bongbong Marcos, reenacted budget. So what do you mean by that? Pag reenacted budget, yung budget na 2025, yun daw po ang ipapasa dahil hindi po pinirmahan ng 2026. So only to find out, ngayong araw pala magkakaroon po ng signing. Oh, di ba? Oh, sa mga kamunting tinig, may mga sinungaling talaga. Sinungaling talaga. Basta mga Duterte diehard supporters. Tapos, mga nagkukunwari. Okay? So, balitaktakan na tayo mga kamunting tinig dito po sa Bingador Channel. Oh, wag kayong makalimot na mag-ano ha. Wag kayong makalimot na mag-comment, mag-share at saka mag-likes dyan. Kasi konting panahon na lang, mag-uumpisa na po yung ating balitaktakan. 7 minutes pa lang tayo pumasok. Sabi ko, maglalaan po ako ng oras para discuss. Ang topics natin ngayon yung press conference ni Chavez Singson. Siyempre, i-discuss din natin yung pagkahuli ng isang retarded general na walang iba po kundi si Romy Pokis. Sa pangalan pa lang na Poki, parang ay Ginoo ko Lord Santissima. And then, ito pang kagandahan dahil sa paglagda po ng ating Pangulo sa 2026 budget. Okay? Nadumaan po sa talagang masusing pag-aaral, masusing pag-skrutina. And alam naman natin that the President Bongbong Marcos vetoed the 92.5 billion na mga programs. Okay? So, sige. Tawa ng tawa si ano. O, Tracy pa lang, nasaan na kayo? Maligo. Kung nakapagtapos na kayo paligo, umupo na kayo sa harapan ko para mag-discuss na tayo ba? Kasi mamaya pag magtuloy-tuloy ng pag-discuss natin, hindi ko na kayo mabati. Mamaya, ang paha talaga, sinturon talaga ang katapat nyo. Sige kayo dyan, ha? Yung mga hindi naga-likes dyan, hindi mga naga-share, nan. Yung mga DDS, huwag kayo magpasaway kayo na, sinturon talaga mamaya. Sinturon ni Judas mamaya yung magiging katapat ninyo. Oh, so dapat every time na mag-live stream tayo ay what we call this, alert. Okay, alert kayo. Now, ang number 1 natin na pag-uusapan, first topic na pagdidiskusyon na natin, itong naganap na press con ni Chavez Singson. Kaya gusto ko, ano ang napala ng mga destabilizers? Wala, nagpakilala lang na talagang may gustong manggulo. Kasi if you are going to study and analyze, okay, yung mga pinangbibitiwang may mga slideshow pa, lahat ng kanilang mga akusasyon na walang basihan, gincompile ni Chavez. Kinumpay ni Chavez pagkatapos binugan niya doon sa Club Filipino. Pero bago po yan, kagabi, naka-receive po tayo sa isa nating what they call this, kaibigan, na talagang based sa intelligence report, alas 9 ng umaga, ngayong araw, makinig alas 9 ng umaga, ngayong araw, gaganapin ang press conference ni Chavez Singson sa Club Filipino. So, kagabi, noong pagka-receive natin ng information, nag-vlog kaagad-agad tayo. Visit ang internet connections, napakahina, kaya it takes a lot of 30 minutes more than to upload. Okay. So, gumawa ako ng content. Ang mga Duterte diehard supporters, ng mga wakwak, pinutakti ako ng bash. Kasi gin-upload ko sa Facebook, in-upload ko din sa YouTube. Ang problema kasi, pag binabash ako, dinidelete ko yung kanilang mga comments. Sabi nila, sinungaling daw tayo dahil nagpapakala tayo ng false information dahil wala naman daw gagawin na press conference ang matandang may sabit. Sabi ko, sige lang. Ako kasi, hindi ako magbablog hanggat hindi din na tayo nakakasiguro kung legit po yung mga informations na natatanggap natin. Syempre, galing po sa Intel yun
Ibig sabihin, lahat ng plano ng mga destabilizers, lahat ng plano nila Chavez, lahat ng plano ng mga grupo ng mga social media influencer vlogger ng mga maka-Duterte, bistado ang mga animal nila. Alam mo kung bakit? Nandyan mismo sa tabi lang yung mga nagalit ng informations para i-alert ang mga nagmamahal sa ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. So yan ang hindi maintindihan ng mga Duterte diehard supporters na mga destabilizers, mga founders, or mga funders. Di ba itong si Chavez, ang matandang loko-loko, akala niya siguro kung ano yung ginawa niyang pagtatraidor kay ERAP, makaya niyang gawin kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano niya magawin, mga kabinggador? Bistado, kagabi pala. Alam na alam ng insider. Grabe naman talaga, oo. Siyempre, nasa loob yun ang galing eh. Intel yun eh. Yun nga, itong mga alingangan na ito, hindi po nag-iisip na kasama ninyo dyan. Sabihin ko na sa inyo, kay mga bobo man kayo, hindi man kayo nakakaintindi, kahit mamudmud pa kayo ng mga milyon-milyon or bilyon-bilyon, hindi pwedeng maging loyal ang tao sa inyo. Pwede sigurong kukunin ang mga pera ninyo, pero ililik yung mga informations para hindi kayo makakagalaw ng maayos. Yan ang talagang sigurado. Now, sabi ng mga Duterte diehard supporters, sinungaling ka, munting tinig. Hindi po totoo na may press con, gawa-gawa ka lang for the content only. O ngayon, anong masasabi ninyo? Pinost ko yun, mga alas 10 ng gabi. Kung balikan po ninyo sa Munting Tinig channel, na-post ko at in-inform ko ang Madlang People na magkakaroon po ng press conference at ang main topic nila Chavez Singson at ang kanyang mga kasama ay ang idamay o idawit ang Pangulong Bongbong Marcos at the same time itong si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong, nag-click ba? Alam mo, sa totoo lang, natatawa nga ako, pinapasa ko nga sa mga kaibigan natin, no, sa mga group chat. Naku, Diyos ko, 3, 4, 5 lang ang mga nanonood. So, ibig sabihin, actually sa SMNI pa nga yun eh. SMNI pa nga yun na press con. Walang pinagkaiba sa mga una nilang mga akusasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos.